Si Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang chairman po ng LTFRB. Good morning po, Asik Mendoza, sir. Hi Tuesday, magandang umaga sa iyo at sa mga nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Opo, ay nabanggit na nga po ni Pangulong Marcos, sisimulan na yung pamamahagi ng fuel subsidy itong linggong ito sa tricycle drivers and operators. Kailan po naman maibibigay yung sa mga pampublikong sasakyan like mga jeep po at saka mga bus? Opo, Tuesday, maliban po sa tricycle na nakasama sa Martes, kasama rin po ang bilang ho namin mga 261,000, no? Ito po ay mga jeepney drivers, mga delivery services drivers, mga TNVS drivers at saka motorcycle taxi drivers. Yun po ang apat na sektor na kasama po sa pamamahagi ng subsidiya itong linggong ito. Ay, mabuti kung ganun. Ibig sabihin, hindi lang pala yung mga tricycle at operator ang mabibigyan ngayong linggo. Kasama na rin pala yung mga sa jeepney, ano sir, at saka yung mga TNVS. Opo. Sa jeepney drivers lang po, ang bilang po namin nasa mga 26,000 po yan sa National Capital Region. Yun po ang aming bilang. Kaya nga hinihikayat namin ng ating mga drivers yung hindi pa ho nakakapagbigay sa amin ng kanilang mga datos. Kung kailangan ko natin yan, wala ko silang problem. Dalhin na ko nila sa LTFRB, datos nila, para mapasama po sila sa listahan na mabibigyan ng pabuya. Yun yung isa sa itatanong ko sa inyo, Chairman. Saan bang gagaling yung listahan ng mga driver ng mga jeep na yan? Tuesday, marami na po ang nagbigay po sa amin ng listahan. Over the weekend, tuloy-tuloy po ang trabaho ng LTFRB hanggang alas 11 ng gabi. No? Nagpapadala na po tayo ng listahan sa DSWD na binigay na validate na ho natin sa ating mga transport groups to nagbigay ng listahan po sa amin. Siguro we are around 85% done, no, as far as jeepney drivers are concerned. May mga 15% na siguro by Monday mabibigay na ho nila sa amin yung mga datos po nila, no? Ay, maganda kung ganun. Ay, ibig sabihin sa mismong mga operator din pala, mga grupo ng jeepney drivers, TNVS, galing yung listahan. So alam nila kung sino sa kanila mga miyembro, yung mga dapat nang ipasa yung pangalan. Opo, Tuesday, yan po ang kagandahan sa ginawang programa ng ating gobyerno, yung consolidation ng mga jeepney groups. No? Kaya madali kaming nakakuha po ng listahan po sa kanila. Ilang araw lang, magbigay na po kagad. Kasi consolidated na po sila. Oy, mayroon pa rin hindi. Chairman, paano yung mga hindi pa rin consolidated? Yun ang nag-outreach po tayo, yung mga siguro, yung remaining 15%, no, and so much, no, na kailangan namin magdoble pa, outreach po kami. Meron lang po nang bibigay ho sa amin na individual operators. Talagang isa-isa po namin yan. Talagang we communicate with them, no, na yung datos na kailangan po natin, no, ipa-Viber lang po nila yan o text, no, madali naman ibigay kagad. Iba-validate lang po natin yan kung tama yung binigay po sa atin at kung okay naman po lahat, maayos na po yan. Ayun naman pala. So pwede rin naman pala na yung operator na lang ang magbigay ng listahan ng mga driver niya. Kompleto naman ang aming operators list. So yung mga operator po nakikipag-ugnayan sa amin kahit hindi po sila consolidated, no? Pero ang sinasabi ko lang, dahil consolidated po, mas madali pong kumuha ng informasyon. Pero kahit di po consolidated, meron kaming talaan ng mga individual operators. So, madali kami makipag-contact po sa kanila. Ayun, mabuti kung gano'n. Ano po? Kanino po ibibigay yung 5,000 pisong fuel subsidy? Kasi naging problema na dati na binigay sa operator, hindi raw po nakarating sa driver. Paano po ba yun? Sa driver po. Itong ating gagawing pagbibigay ng subsidiya itong linggong ito at yung madarating na linggo, sa driver po ibibigay ang ating subsidiya. Maganda kung gano'n. Paanong paraan, Chairman? Sa cash card ba? Mayroon pa ba sila noon? O cash ang ibibigay? Opo, cash po yan. No? Kasi kaugnayan po with DSWD, magkakaroon mga payout centers across Metro Manila kung saan po sila nakatira. Kung nakatira po sila sa Quezon City, makikipag-ugnayan lang po sila sa Quezon City. We will come out with notifications also
no? At doon nila makukuha yung kanilang, ay ipapakita lang nila yung lisensya po nila. Oh. Ang requirement lang po ng DSWD, lisensya at isang photocopy ng kanilang lisensya. Yun lang po. Ayun. Oy, madali lang pala mga ka-driver natin. Lisensya lang daw po ang ipapakita nyo tsaka photocopy ng lisensya, pa-xerox nyo na yan. Tapos Opo, kung saang opo. lugar kayo nakatira, doon kayo kukubra. Ang Opo. mamimigay ay LGU katuwang ang DSWD. Tama po, Chairman? Opo, tama po yun. Tama po. Ayun. So, mag-a-anunsyo naman kung saan yung payout center. Ano po? Opo, opo. Ayun. Mas madali-dali yata ngayon pipila lang sila. Kailangan personal na sila ang kukuha, hindi pwedeng ipakuha, Chairman. Oo, kailangan personal. Mahirap na ipakuha sa iba. Kaya Baka nga. hindi umabot sa kanila. Baka hindi nga umabot. At saka, Chairman, saktong 5,000 ha. Walang bawas, walang Opo, charge. dapat sakto yun, sakto. Yun nga. Alam nyo naman, pagka ganyang may mga ayuda tayo, may bawas. Binabawasan, may service charge. Kaya nga maganda yung personal na nila kunin kasi mahirap na, no? Para siguradong matatanggap nila. Ayan, pwede na raw po kayong kumubra niyan itong linggong na ito, mag-aanunsyo kung kailan kayo pwede pumunta sa payout center dyan sa lugar ninyo, mga ka-driver at ka-operator ha. Ngayon, ito naman, Chairman, Tuesday. may plano raw humirit ang particularly piston pa yung nakausap natin na hihirit daw ng dagdag pasahe 5 piso. Inaayos Opo. daw po ang dokumento. Pero yung previous pa nilang mga petisyon, ano na po ba ang lagay noon? Ay, nako, handa na po kami dyan na Tuesday, no? Siguro ito ang unang-unang kong sasabihin to, we are ready for yung price adjustment. Alam mo, nahirapan na kami, pinarecompute sa amin yan ni Secretary Badoy dahil nga napakalikot ng presyo ng crudo. Isang araw, ganito ang presyo, pagkatawang araw, iba ang presyo, no? And the most difficult part ng trabaho namin dyan, yung pagbabalanse nung Totoo kakailan naman. ng ating mga commuters magbayad ng pamasahe, no? Hindi naman natin kayang lubohin yan, lakihan na napakalaki na mahihirapan masyado yung ating mga mananakay. So yun po ang naging, kaya nagtagal ng ilang araw lang po yan, we revalidated our numbers, we had to make sure na yung ating amount is reasonable. Reasonable, ibig sabihin, reasonable para sa ating mga operator na kahit paano makatulong sa gastusin nila. At the same time, hindi ho ganun kalaki na hindi na ho kaya ng ating mananakay pagbayad ng pamasahe. Kailan nyo yan sisimulan na i-anunsyo? O pwede na ba ngayon? Magkano ba yan? We will announce it siguro sa Tuesday po, no? Sabay-sabay na sa unang araw ng pagbibigay ng subsidiya. I-discuss ko lang ho kay Secretary Badoy pa namang bukas para makita naman niya yung aming justification, yung explanation po namin sa aming rekomendasyon. Yun. So pwede po nating sabihin ngayon na naaprubahan na yung hirit na taas pasahe ng mga jeep ay i-aanunsyo pa nga lang kung magkano sa Opo, Martes. yung pagtataas, sigurado na po yun. Yung amount, ayan ang Yun. kailangan pa namin i-justify kay Secretary sa DOTR, no, sa Yun. bagay na to. Kasi, choosing just to understand, no, hindi to purely mathematical formula eh. Totoo. Yun ang, sana kung mathematical formula to, madali Madali namin lang gawin to. No? Opo. Kesa yun nga yung parte ng commuters, yung mananakay po natin, yung balance nun, ang aming tinitingnan. Tapos we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation. Ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. So ito pong taas pasahin na ito, naasahan natin, i-anunsyo nyo by Tuesday. Ito po ay sa jeep? Malamang po Tuesday. Malamang Tuesday. Malamang po Opo. Tuesday. Sa jeep lang po ba ito? Mayroon po bang bus dyan? Hindi po, Tsaka hindi po. electronic jeepney? Lahat po nag-file ng petisyon. Lahat po nag-file ng petisyon. Ang tao kami mag-announce. Ayan. Abangan namin yan sa Martes, Chairman. Hano? Opo. Ang hindi na makakasama sa Martes, sa pag-announce sa Martes, kung matuloy na tayo dyan, no? Yung taxi at saka UV Express. Kasi last week lang ho sila nag-file ng kanilang petition for fare increase, no? Hihirigan pa namin yun. Tama. Yung kanilang
petisyon. Mm-mm. Nationwide consultation po yan. We will refer it to different regions for their comments, no. Mm-mm. Kaya hindi sila maantala lang po sila bago itong week na to, no, hindi kami makakapag-announce para sa UV Express at sa taxi. Ayun. Kasi nga naman, nauna namang naghain ng petisyon yung mga jeep at bus ng ilang taon nang nakalipas. Medyo nahuli ang filing nila. Nahuli. Oo nga. So, ayan. Isa pang concern ng transport sector, Opo. Chairman, dahil nga dito, sa serye daw po ng pagtaas ng presyo ng langis, ay karapatan din daw naman nilang maghayag ng kanilang mga damdamin. So, mayroon po silang inoorganisa o binubuo na malawakang protesta at tigil pasada. Ito daw, Opo. Marso na ito. Ano ang kahandaan naman natin para dyan? Karapatan po nila yan, no? Hindi naman natin itigil yan, no? As long as they become orderly, wag Yes. nilang guluhin yung ibang sasakyan sa daan, wala naman tayong problema doon. Mhm. Ano ang pwede nyong maitulong naman sa mga commuter pag nangyari yung ganyang tigil pasada? Kaya handa naman tayo parati po dyan, no? If we have to assist by providing other vehicles para masaklolo yung mga nasa stranded, handa naman tayo po Ayan. dyan. So yun lang po muna sa ngayon, Asek Mendoza sir. Sa susunod po ulit makikipag-ugnayan kami sa inyo. Salamat po. Maraming salamat, Tuesday. Good morning po. Good morning po. Mga kapuso, si Chairman Asek Vigor Mendoza II, ang chairman po ng LTFRB. Martes. Hilingan, walang pinoprotektahan.